May malaking pagbabago sa tensyon sa pagitan ng United States at Iran at lahat ito umiikot ngayon sa Strait of Hormuz. As of April 22, 2026, malinaw na isang bagay. Wala nang ceasefire. Hindi na ito yung dating sitwasyon na kontrolado pa. Ayon sa mga ulat, may 2 barko ang pinaputukan ng walang babala. May claim na nasamsam ang mga ito at may mga video pang inilabas para patunayan iyon. Pero ang mas nakakagulat, walang agarang response ang US. Si Donald Trump ay hindi nagmamadali sa retaliation. Hindi siya interesado sa simpleng bombardment. Hindi rin siya nakatutok sa mismong ceasefire violation. Parang may hinihintay siyang mas malaking mangyari. Pero bago natin ipagpatuloy, ipalike naman ng video na ito. Malaking bagay na ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. At habang tahimik ang US sa ibabaw, may mas malalim na galaw sa ilalim. Hindi nila inaalis ang blockade. At yun ang tunay na pressure. Hindi ito laban ng missiles o airstrikes. Ito ay laban ng ekonomiya. Araw-araw tinatayang umaabot sa $500 million ang nawawala sa Iran dahil hindi makalabas ang oil nito. Habang tumatagal, lalong napipilitan ang mga oil facilities. At kung magtuloy-tuloy ito, may mga wells na maaaring tumigil at hindi na agad maibalik sa operasyon. Kasabay nito, may paparating pang isa pang malaking factor. Isang aircraft carrier ng US na nasa loob na lang ng 3 days bago makarating sa rehiyon. Ibig sabihin hindi pa ito ang peak, papunta pa lang doon. Sa side ng Iran, malinaw na nararamdaman nila ang pressure. Mas agresibo ang galaw, mas matindi ang mga pahayag. May mga banta tulad ng pag-target sa underwater cables, pagsasara ng Bab el-Mandeb at pati ang posibilidad na maapektuhan ang internet infrastructure ng buong Gulf region. Ang sitwasyon ngayon sobrang sensitibo. Isang maling galaw lang pwedeng lumala agad. Bandang madaling araw ng April 22, doon nagsimula ang sunod-sunod na escalation. Ayon sa UK MTO, may isang cargo vessel na may Liberian flag pero pagmamay-ari ng Greek company ang pinaputukan ng isang IRGC gunboat. Walang warning. Diretso agad ang atake. Tinamaan ng bridge ng barko at nagkaroon ng malaking damage. Pagkalipas ng 3 hours, isa na namang insidente. Isang Panama flagged container ship na may pangalang Euphoria ang pinaputukan malapit sa Iranian coast. Pero nakaiwas ito sa mas malaking pinsala matapos magbago ng direksyon. Pagkatapos nito, isa pang barko ang nasangkot, ang MSC Francesca. Habang naghihintay itong pumasok sa Gulf of Oman, napilitan itong pumasok sa Iranian waters habang sinasamahan ng naval units. Kalaunan, naglabas ng footage ang IRGC na nagpapakita umano ng pagkakasamsam ng 2 container ships, kabilang ang MSC Francesca at isa pang barko. At ayon sa kanilang pahayag, dinala ang mga ito sa loob ng Iranian territory. At dito nagiging malinaw ang isang bagay. Hindi na ito simpleng tensyon. Ito ay bagong yugto ng conflict. Mas unpredictable, mas mabilis ang escalation, at mas delikado para sa lahat ng involved. Ang mga galaw na ito ay tinitingnan ng maraming analyst bilang reaksyon ng Iran para protektahan ang oil exports nito habang nakablockade. Kahit pa nagbigay si Donald Trump ng dagdag na 3 to 5 days, hindi yun naging pahinga. Ginamit iyon para maghanda ng susunod na hakbang. Para maintindihan kung bakit hindi agad kumikilos ang US, kailangan mong tingnan kung gaano kalaki ang epekto ng blockade. Ayon sa United States Central Command or CENTCOM, umabot na sa 31 ships ang pinabalik, karamihan oil tankers. 4 ang nasis, 8 pa ang pinatigil at pinilit umatras. Ibig sabihin halos sarado ang labasan ng oil ng Iran. At kapag hindi makalabas ang oil, wala ring pumapasok na pera. Tinawag ito ng foreign minister ng Iran na isang act of war. Pero kahit ganoon, hindi inaalis ng US ang blockade. At sa ngayon, wala ring malinaw na paraan ng Iran para pilitin itong mawala. Dito pumapasok ang mas malaking strategy. Hindi kailangan ng bombardment. Habang tumatagal ang blockade, unti-unting humihina ang bargaining power ng Iran. Habang ang US ay mas lumalakas ang posisyon, hindi rin nagkataon ang timing. Ang 3 to 5 day extension ay tumatapat sa pagdating ng USS George H.W. Bush. Nasa rehiyon na ang USS Gerald R. Ford at USS Abraham Lincoln. At kapag kumpleto na ang 3 carrier, mas titindi pa ang pressure. Sa puntong ito, malinaw na ang nangyayari. Hindi ito simpleng paghihintay, kontroladong pag-ipit ito. Habang inaantay ang tamang oras para sa susunod na galaw, ang USS George H.W. Bush ay kasalukuyang umiikot sa Cape of Good Hope para umiwas sa banta ng Houthis sa Bab el-Mandeb. Inaasahan itong makarating sa Gulf sa loob ng 3 days. Ayon sa open source flight tracking data, nasa bandang baybayin na ito ng Tanzania o Kenya.
Kapag nagsama-sama ang tatlong carrier strike groups, mabubuo ang isang bihirang konsentrasyon ng military power ng United States. Hindi ito ordinaryong deployment, ito ay full-scale positioning. May inilatag ng blockade framework ang Joint Chiefs para sa Strait of Hormuz. Ang linya nito ay mula sa southern coast ng Oman hanggang sa Iran-Pakistan border. At hindi lang ito tungkol sa pagharang ng mga barko. Mas malawak ang plano. Kasama dito ang isang integrated missile defense system. Ibig sabihin, sakop nito ang dagat, himpapawid at anumang posibleng threat. At hindi lang sa dagat umiikot ang build-up. Tuloy-tuloy din ang galaw sa ere at sa lupa. Sa air power, mahigit 150 fighter jets ang dinedeploy sa rehiyon. Kabilang dito ang F-22 Raptor, F-35 Lightning II, F/A-18 Super Hornet, at F-16 Fighting Falcon. At kahit may ongoing talks sa Islamabad, hindi humihinto ang deployment. Patuloy ang pagdagdag ng assets. Sa strategic bombing capability, ang B-1 Lancer at B-52 Stratofortress ay nasa intensive training sa RAF Fairford sa United Kingdom. Kung bumagsak ang negotiations, sila ang posibleng gamitin sa susunod na wave ng strikes. Sa special operations, may tatlong dagdag na AC-130J Ghost Rider na ipinapadala sa Saudi Arabia. Kapag dumating ang mga ito sa loob ng 48 hanggang 72 hours, aabot sa 6 ang kabuuang gunship sa rehiyon. Planong gamitin ang mga ito sa susunod na phase ng operasyon. Sa ground forces, may brigade mula sa 28 Airborne Division na na-deploy na. Posibleng umabot sa 10,000 troops ang kabuuang puwersa depende sa magiging takbo ng sitwasyon. May usapan din tungkol sa deployment ng M10 Booker kahit pa opisyal na kinansela ito sa ibang programa. May mga indikasyon na ang ilang units ay nagsimula na ng air transport preparations. Sa logistics side, tuloy-tuloy ang galaw ng C-17 Globemaster III at C-130 Hercules. Nagdadala sila ng mga sundalo, bala, armored vehicles at iba pang kagamitan. At sa puntong ito malinaw ang direksyon ng Washington. Hindi ito simpleng paghahanda. Ito ay isang kumpletong setup para sa susunod na mangyayari. Ang malinaw na layunin ng United States ay magtayo ng isang fortified military zone sa Western Gulf. Parang isang fortress sa dagat. Isang lugar kung saan pwedeng mag-operate ang tatlong carrier strike groups at ang kanilang escort ships ng protektado at kontrolado ang paligid. May isang analyst na nag-summarize nito ng direkta. Ayon sa kanya, the ceasefire extension is not de-escalation. Ito ay parang front armor lang. Ibig sabihin hindi ito pagpapakalma ng sitwasyon, kundi paghahanda para sa mas malaking mangyayari. At ayon pa sa kanya, nagkakaroon ng malaking miscalculation ang Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC. Dahil habang iniisip nilang kontrolado pa ang sitwasyon, ang military side ng US ay fully loaded na. At sa pagdating ng ikatlong aircraft carrier sa loob ng 3 days, mas lalo pang tataas ang tensyon hanggang sa pinakamataas nitong level. Para sa maraming eksperto, ito na ang tinatawag na critical threshold, yung punto na kahit maliit na spark pwedeng mag-trigger ng mas malaking conflict. At habang nangyayari ito, malinaw din na hindi nakaupo lang ang Iran noong panahon ng ceasefire. Sa loob ng panahong iyon, mabilis nilang inayos ulit ang kanilang missile at UAV launch systems. Lalo na sa mga underground tunnels. May mga footage na lumabas mula sa kanilang media channels na nagpapakita ng mahahabang tunnel systems kung saan ginagawa at iniimbak ang missiles at kamikaze UAV. Hindi lang yon, nagpakita rin sila ng Khorramshahr 4 missile, isang ballistic missile na may range na around 2,000 kilometers. Inilagay ito sa Revolution Square sa Tehran, isang lugar na simboliko at ginagamit para sa malinaw na mensahe. At ang mensahe ay hindi na tinatago. Direkta. Ayon sa ulat ng CBS News, base sa intelligence ng Pentagon, kahit may mga naunang operasyon, nananatiling operational ang malaking bahagi ng military capability ng Iran. Around 50% ng missile stock, 60% ng naval forces at malaking bahagi ng air force. Kaya pa rin itong gamitin. Ibig sabihin hindi pa sila neutralized. Pero dito pumapasok ang mas malaking problema ng Iran. Hindi kakulangan sa lakas, kundi kakulangan sa malinaw na kontrol. Sa loob mismo ng sistema, hindi malinaw kung sino ang may final say. May sariling galaw ang IRGC, may sariling galaw ang Navy, at may ibang direksyon ang political leadership. Dahil sa tinatawag nilang distributed o mosaic defense system, hirap tukuyin kung sino ang tunay na kumokontrol sa lahat ng puwersa. At ito ang nagiging pinakadelikadong bahagi. Dahil kahit may ceasefire, hindi nila ito malinaw na tinanggap. At kahit may mga nangyaring aksyon, hindi rin nila diretsong inaamin na nilabag nila ito.
Parang nasa gitna sila ng dalawang estado, hindi ganap na kapayapaan at hindi rin ganap na digmaan. At habang nangyayari ito, may sarili ring equation ng US na magtatakda ng susunod na direksyon ng sitwasyon. Ayon sa analysis ng Center for Strategic and International Studies o CSIS, sa loob ng 7 weeks ng laban, malaki na rin ang nagamit ng United States. Tinatayang nasa 45% ng precision strike missiles ang nagamit at halos kalahati ng Patriot systems. Ibig sabihin may cost din ang operasyon sa side ng US. Pero may isang malaking kaibahan. Kaya nilang mag-replenish. May capacity silang mag-produce ulit at mag-refill ng kanilang stock. At dito lumalabas ang advantage nila sa logistics. Kasabay nito may isang mas controversial na claim na lumabas. Ayon kay Larry Johnson sa kanyang program na Judging Freedom, may nangyaring emergency meeting sa White House kung saan umano ay humingi si Donald Trump ng nuclear codes. Pero ayon sa claim, tumanggi raw si Dan Kane. Walang official confirmation sa ulat na ito at malamang hindi rin magkakaroon. Pero kahit claim lang ito, may ipinapakita itong mahalagang bagay. Kung ang nuclear option ay napag-uusapan na, ibig sabihin ibang level na ang sitwasyon. Sa puntong ito may tatlong faktor na sabay-sabay na naglalaro. Una, ang fragmented na structure sa loob ng Iran. Pangalawa, ang paggamit at replenishment ng military resources ng US. At pangatlo, ang usapan tungkol sa nuclear threshold. Kapag pinagsama mo ang tatlong ito, magiging malinaw kung bakit sobrang kritikal ng susunod na 72 hours. Sa papel, humihina ang Iran sa military side. Pero may hawak pa rin silang isang bagay na kayang makaapekto sa buong mundo, ang daloy ng oil. At ayon sa ilang Iranian sources, may mga senaryo na pinag-aaralan kung paano sabay-sabay na maapektuhan ang global systems. Hindi lang oil supply, kundi pati communication at trade routes. Unahin natin ang unang posibleng target, ang Yanbu Pipeline. Ito ang ruta ng Saudi oil papunta sa Red Sea na ginagamit para makaiwas sa Hormuz. Kapag tinamaan ito, mawawala ang backup route ng Saudi Arabia. Pangalawa, ang Fujairah. Isa ito sa pinakamalaking fuel bunkering hubs sa United Arab Emirates at nasa loob ito ng missile range ng Iran. May history na rin ito na na-target sa nakaraan. Pangatlo, ang Bab el-Mandeb. Kapag sarado ang Hormuz, ito na lang ang natitirang major route pero kontrolado ito ng Houthis na kaalyado ng Iran. Kapag na-activate sila, pwedeng sabay na magsara ang dalawang pinakamahalagang maritime choke points sa mundo. At pang-apat, ang underwater cables. Hindi lang oil ang pwedeng tamaan, pati communication systems, internet connections, data flow sa pagitan ng Europe at Asia. Kapag nangyari ang kombinasyon ng mga ito, hindi lang regional crisis ang mangyayari, magiging global shock ito. At dito nagiging mas mabigat ang tanong, hanggang saan handang dalhin ng bawat panig ang sitwasyon? At sino ang unang aatras bago pa ito tuluyang lumala? May tinatayang 7 major cable systems na dumadaan sa Strait of Hormuz at ang mga ito ang nagdadala ng higit 97% ng internet traffic ng buong Gulf region. Ibig sabihin, isang malaking bahagi ng digital communication sa rehiyon ay nakaasa lang sa iilang linya sa ilalim ng dagat. At ayon sa ilang Iranian sources, may detalyadong mapa na inilabas na nagpapakita kung gaano ka-vulnerable ang mga cables na ito. Hindi ito simpleng haka-haka lang. May mga naunang insidente na rin kung saan gumamit ng UAV ang Iran para targetin ang data centers sa Bahrain at United Arab Emirates. Ngayon isipin mo kung sabay-sabay mangyari ang tatlong bagay: oil disruption, maritime choke points at internet cables. Kung mangyari iyon, posibleng mawala agad ang halos 1/4 ng global energy supply. Mawawalan ng backup route ang Saudi Arabia at ang buong Gulf region ay pwedeng malubog sa tinatawag na digital darkness. Ibig sabihin, babagsak ang cloud systems, mahihinto ang financial transactions, at magkakaroon ng malaking problema sa communication. Pero dito papasok ang pinaka-importanting tanong. Kaya ba talagang gawin ito ng Iran? Maikling sagot, sobrang hirap. Sa kasalukuyan, nakaposisyon na ang United States Navy sa Gulf kasama ang 3 carrier strike groups. May mga underwater teams din na nakadeploy na may kakayahang protektahan ng cables at critical infrastructure. Oo, kayang magbanta ng Houthis sa Bab el-Mandeb. Pero aware na ang US sa risk na ito, kaya nga iniiwas ang USS George H.W. Bush sa area na yun. Pagdating naman sa Yanbu Pipeline at Fujairah, nasa loob sila ng missile range ng Iran. Pero kapag tinamaan ang mga yon, malinaw na declaration iyon ng direktang digmaan laban sa Saudi Arabia at United Arab Emirates.
At kapag nangyari iyon, posibleng magkaisa ang buong koalisyon laban sa Iran. At sa kasalukuyang sitwasyon, hindi handa ang Iran para harapin iyon. Kaya ang totoo, oo, may hawak silang cards. Pero bawat galaw na gagawin nila ay may kapalit na mas mabigat kaysa benepisyo. At ang ginagawa ngayon ng US build-up ay eksaktong para pigilan ang Iran na gamitin ang mga options na ito. Ang mas malaking tanong ngayon, sa gitna ng pressure at panic, kaya pa bang magdesisyon ng Iran ng malinaw at maingat? Dahil ang krisis sa Hormuz ay hindi lang problema ng Iran, problema na ito ng buong mundo. Halos 20% ng global oil trade ang dumadaan sa strait na ito. At ngayon halos tumigil na ang commercial traffic, habang ang presyo ng oil tulad ng Brent crude ay lumampas na sa $100. Sa puntong ito, hindi lang militar ang gumagalaw. Pati ekonomiya ay tinatamaan na. Itinuring na ng mga insurance companies ang Strait of Hormuz bilang isang high-risk zone. Ibig sabihin mas mahal na ang pagdaan ng mga barko. Tumaas ng husto ang insurance premiums at ang freight cost umakyat ng halos 200%. Dagdag pa rito ang mga insidente tulad ng pag-atake sa mga Greek at Liberian flagged ships at ang pagkuha sa Panama flag na MSC Francesca ay nagdala na ng mas maraming bansa sa gitna ng krisis. Hindi na ito simpleng usapan lang sa pagitan ng United States at Iran. Lumalaki na ang sakop nito. Ngayon pati ang China at India na malalaking umaasa sa oil mula Iran ay naghahanap na ng ibang ruta. Sa Europe naman tumataas ang demand sa LNG imports. At kasabay nito unti-unting tumataas ang inflation pressure sa buong mundo. Noong April 22, nagtipon sa London ang military planners mula sa higit 30 countries. Layunin nila magplano ng isang multinational mission para siguraduhin ang seguridad sa Hormuz. At kung titingnan mo, ito mismo ang gustong mangyari ng Iran. Gusto nilang tumaas ang pressure para mapilitan ng mundo na itulak ang US na alisin ang blockade. Pero sa ngayon, hindi ito gumagana. Hindi umaatras ang US. At dito nagiging kritikal ang susunod na 72 hours. Kapag dumating ang USS George H.W. Bush sa Gulf, makukumpleto na ang full concentration ng military power ng US. 3 carrier strike groups sabay-sabay. Samantala nakahold ang usapan sa Islamabad. Na-delay din ang pagbisita ni J.D. Vance sa Pakistan. At maging sa side ng Iran hindi malinaw kung sino ba talaga ang makikipagnegosasyon. May mga announcement na hindi sila dadalo. Tapos babawiin din agad. Magulo ang signal. Sa isang interview sa CNN, sinabi ni Donald Trump na wala siyang nararamdamang pressure sa oras. At malinaw ang gusto niya, ibigay ng Iran ang enriched uranium nito. Sa ngayon, 3 posibleng mangyari ang nakikita. Una, pumayag ang Iran na makipag-usap ng maayos. May malinaw na proposal. Kapag nangyari iyon, posibleng alisin ang blockade. Ito na ang pinakahuling exit nila. Pangalawa, kung hindi sila magbigay ng proposal o magpatuloy ang provocations ng Islamic Revolutionary Guard Corps, maaaring ilunsad ng US ang second phase ng Operation Epic Fury. Sa pagkakataong iyon, buong lakas na ang gagamitin. 3 aircraft carriers, mahigit 150 fighter jets, at kumpletong resupply ng armas. At kapag umabot sa puntong iyon, hindi na ito basta tensyon lang, kundi isang malaking yugto ng digmaan na mahirap ng pigilan. Pangatlo, mananatili ang kasalukuyang sitwasyon, tuloy-tuloy ang blockade, at araw-araw, unti-unting bumabagsak ang ekonomiya ng Iran. Isa-isa nang napipilitang magsara ang mga oil wells. At kung tutuusin, ito ang pinakagustong mangyari ni Donald Trump dahil nasa side niya ang oras. Habang tumatagal, mas lumalala ang epekto sa Iran. At ang bawat panic move, pag-seize ng mga barko, pagpapaputok ng walang babala, pagpapakita ng missiles, hindi nakakatulong. Sa halip, lalo nitong pinapalakas ang dahilan ng US para dagdagan pa ang pressure. Ngayon ang tanong, paano ba talaga napunta sa ganitong sitwasyon ng Iran? Kung titignan ang mas malaking larawan, hindi ito biglaang nangyari. Isa-isa nang nawala ang mga strategic advantage nila simula pa noong umpisa ng conflict. Ang blockade na ito hindi lang simpleng hakbang. Ito na ang pagtanggal sa huling natitirang card ng Iran. Noong simula ng laban, may mga kakayahan pa silang hawak pero isa-isa itong nawala. Unang bumigay ang air defense. Sa mga unang linggo, mahigit 100 aircraft mula sa koalisyon ang pumasok sa airspace ng Iran. Tumama sa mga target sa Central Tehran at nakabalik ng walang hadlang. Sumunod, ang mga underground depots na dati itinuturing na untouchable. Naabot pa rin ito ng B-2 Spirit gamit ang malalaking bunker buster bombs. Pagdating sa naval power, malaki ang naging pinsala. Tinamaan ng mga base tulad ng sa Bushehr, nasira ang command chain,
at maging ang headquarters ng Islamic Revolutionary Guard Corps ay naapektuhan, kabilang ang intelligence at operations leaders. Sunod, ang proxy network, tinamaan ang logistics hubs tulad ng Mehrabad, naapektuhan ang supply lines papunta sa Hezbollah at Houthis. Unti-unting humina ang impluwensya ng Iran sa labas ng bansa at sa huli, isang bagay na lang ang natira sa kanila, ang Strait of Hormuz. Ito ang kanilang pinakamalakas na panakot sa loob ng maraming taon. Ang ideya, isasara ang strait at hahawakan ang global economy sa leeg. Nung nagsimula ang conflict, ginawa nga nila ito at nagkaroon agad ng epekto. Tumaas ang oil prices, nadamay ang Europe sa fuel crisis at nagkaroon pa ng mga protesta mula Ireland hanggang France. Pero ngayon iba na ang nangyayari. Pinipilit ng United States na buksan muli ang strait. Nililinis ang mga mina. Gumagawa ng safe corridor para sa global trade. Habang sabay na kinukulong ang mismong mga daungan ng Iran. Sa madaling salita, yung huling alas na hawak nila, unti-unti na ring nawawala. Hindi makalabas ang oil, hindi rin makapasok ang mga kailangan na materyales. Unti-unting bumabagsak ang kita hanggang sa halos mag-zero. Plano ng Iran na parusahan ang mundo sa pamamagitan ng pagsasara ng Strait of Hormuz. Pero ang sagot ng United States ay kabaligtaran. Sige, bubuksan namin ng strait pero kayo ang ikukulong namin. At yun mismo ang nangyayari ngayon. Bukas ang daanan para sa lahat maliban sa Iran. Ang mismong armas na ginamit nila ay bumalik sa kanila. Sa side ng mga kaalyado, hindi ganun kalinaw ang pagkakaisa. Inaasahan ni Donald Trump na may sasama. Pero sa ngayon, United Arab Emirates at Bahrain pa lang ang malinaw na sumusuporta. Ang United Kingdom, Germany at Australia ay tumanggi. At ang France ay nananatiling distansya ang posisyon. Ibig sabihin halos mag-isa lang na pinapatakbo ng US ang operasyon. At dito pumapasok ang isang malaking tanong. Hanggang kailan ito kayang panindigan? 2 carrier strike groups, dosenang destroyers, reconnaissance aircraft, submarines. Lahat ng ito ay nangangailangan ng fuel, bala, maintenance at rotation ng personnel. Sa ganitong kalaking operasyon kaya itong tumagal ng ilang linggo. Posible pa ang ilang buwan, pero kung taon ang pag-uusapan, halos imposible. Kaya ang tunay na laban ngayon ay hindi lang laban sa Iran kundi laban sa oras. Mauna bang mapagod ang US o mapipilitan ng Iran na umupo sa negotiation table? Para sa maraming bansa, lalo na ang developing nations, ramdam na ang epekto. Tumataas ang presyo ng energy. Ang India, South Korea at Japan na umaasa sa oil ng Iran, napipilitang maghanap ng mas mahal na alternatibo. Lalo na ang India, isa sa pinakamalaking oil importer sa mundo. Dati nakakakuha sila ng mas murang oil mula Iran. Ngayon napipilitan silang bumili sa mas mataas na presyo. At kung magtatagal pa ang blockade, hindi lang ito regional problem. May tunay na panganib ng global recession. Sa ngayon malinaw ang sitwasyon. Wala nang tunay na ceasefire sa Hormuz. Patuloy ang pag-seize ng barko. May mga putok na nangyayari at may mga video pang inilalabas. Pero habang ginagawa iyon ng Iran, mas lalo silang nasasakal ng blockade. Araw-araw, tinatayang $500 million ang nawawala at ang mga oil wells papalapit na sa punto ng shutdown. Habang papalapit din ang ikatlong aircraft carrier sa loob ng 3 days. Sa ganitong kalagayan mas nagiging mahalaga ang bawat galaw. Kahit maliit, sa taas ng tensyon ngayon hindi na kailangan ng malaking aksyon para magbago ang direksyon. Isang maling interpretasyon, maling utos o aksidenteng insidente pwedeng magsimula ng chain reaction na mahirap pigilan. At dito pumapasok ang tunay na panganib. Hindi lang kung ano ang planado, kundi kung ano ang pwedeng mangyari ng hindi sinasadya. Dahil sa pagitan ng dalawang panig na parehong armado at handang gumanti, halos wala nang puwang para sa pagkakamali. Sa bawat segundong lumilipas, mas kaunti ang oras para magkamali at mas tumataas ang posibilidad na ang isang maliit na pagkakamali ay magdulot ng mas malaking krisis. Ngayon ang tanong, kaya bang tiisin ng Iran ang ganitong pressure? O sa susunod na 72 hours magsisimula ang bagong bahagi ng digmaan?